Manhunt operation laban sa 5 hostage taker na bumihag sa 16 na tao sa Prosperidad, Agusan del Sur. Puspusa na! Dagdag pasahe sa MRT at LRT, posibleng ipatupad na simula sa susunod na buwan. Singil naman sa toll sa Skyway, maaaring dumoble. Biscuit para sa royal couple na sina Prince William at Kate Middleton, ginawa para lamang sa kanilang kasal. At Lady Gaga, nina nga ba ng anak ni Sir Elton John? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Isang residential area sa Barangay Maysilo, Malabon na sunog. Ay sa mga bumbero, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material ang karamihan sa mga bahay. May live report si Tricia Zafra. Tricia. Tinatayang libo-libong mga residente ang nawala ng tirahan dito sa Barangay Maysilo, Malabon matapos sumiklab rito yung isang napakalaking sunog dakong alas 2:30 ng madaling araw sa May Camia Street. Mabilis nilamon nga nang nagngangalit na po yung mga kabahayan dahil gawa sa light materials ang mga ito. Makalipas lang ang may 40 minuto igan pagkasimula ng sunog, umakyat agad yung sunog sa ikalimang alarma kaya kanya-kanyang hakot na mga maisasalbang gamit yung mga taga rito. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi o nasaktan sa sunog na yan. At para sa latest status ng nangyaring sunog na yan, makakausap natin ngayon si Fire Chief Inspector Rodrigo Reyes, ang hepe ng Malabon Fire. Sir, ano na po yung status ng sunog natin ngayon? Bali, naka-under control na po tayo, ma'am. Ma'am, bali, yung sunog po natin, nag-start po ng alas 3 po ng madaling araw na umabot po tayo sa ikalimang alarma, wherein at least 700 houses po ang nadamay po, more or less. At least po, wala po tayong reported na any injuries or casualty po sa naganap na sunog. Sir, bakit po nahirapan yung mga bumbero na maapula yung apoy? Kasi napansin namin kanina, parang hirap na hirap yung mga firemen natin. Ma'am, regarding po sa pag-responde po ng mga bombero po natin, napakabilis po. Ang naging problema lang po namin, ma'am, yung area po is talagang napakikipot po ng daan. Kumbaga ho, bumutas pa ho kami ng pader upang makapasok po yung mga bombero po natin. So at least mga 15 hoses po ang nilatag ho natin bago po tayo makapasok po sa sunog. Yun po. At the same time din po yung mga tao nagkakasabay-sabayan po na nahihirapan po kami na makapasok po agad. Water supply, sir, hindi naman naging problema. Regarding sa water supply, okay naman po kasi nakapag-hydrant spotting po tayo at yung mga pagbibigay po ng tubig ng mga gobyerno at volunteer po ay hindi po naging problema po sa atin. Sir, yung mga residents po natin, saan po natin i-evacuate? Bali ngayon po, ang pamahalaan po ng lokal ng Malabon po, magsasagawa na po ng immediate relief po para sa mga nasunugang pamilya. Actually po, nandito po si Consiel Paulo Oreta po na nag-aasikaso po para yung pagbibigay po ng paunang lunas po sa mga nasunugan. Pero sir, hindi ito yung unang pagkakataon na masunog yung residential area na yan. Ang sabi po ng mga residente, noong 1995 po, naging una pong sunog to. Medyo ang kaibahan po ngayon, ma'am, medyo naupula po natin as compared po noong 1995, talagang laubos po talaga sila. Opo. So, ibig sabihin, sir, fire hazard talaga itong lugar. Opo, ma'am, consider po natin itong fire hazard itong barangay Sapa po dahil malit po yung daan at tapos po dumadaalan po tayo sa mga parang andamyo po, tabi po siya ng ilog po at palaisdaan. So, yun po naging problema po natin. Bakit po lumaki po yung sulog natin? Sir, cause of fire po. Yung sanhi po ng sunog natin still under investigation pa po. Pero na-trace po ba natin kung saang bahay ito nagsimula? A certain Boy Cordero po ang pinasabihan po na nagsimula po yung sunog. Ngayon po kinukunan po natin siya ng statement at the same time yung mga ibang witnesses po para maalaman po natin kung ano po yung sanhi talaga ng sunog. Sir, payo na lang po sa mga residente natin na nakatira dyan kasi hindi nga ito yung unang pagkakataon na nasunog sila at fire hazard nga itong lugar nila. Dapat po ang pag-iwas po sa sunog magsimula po sa bawat tahanan po, no? Kasi hindi po natin pwedeng asaw sa mga bombero lang dahil kakulangan po ng bombero. So dapat po lahat po ng mga pamilya maging bombero po sa kanilang tahanan po. Maraming salamat po sir sa oras nila. Sa ngayon, Igan, nasa Panghulo Elementary School yung mga evacuee natin na nawalan nga ng tirahan at ayon nga rin sa lokal na pamahalaan, magsasagawa sila ng relief operations dahil patuloy yung paghingi ng tulong ng mga residenteng nasunugan dahil halos lahat raw sila ay walang naisalbang kahit anong gamit. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Dagulat live mula sa Malabon.
Labi ng Pilipinang binitay sa China na si Sally Ordinario Villanueva, malungkot na sinalubong ng kanyang nagluluksang pamilya sa NAIA. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw matanggap ng pamilya Ordinario ang sinapit ni Sally. Narito ang report. Hindi akalain ni Edith Ordinario na ganito niya sasalubungin ang anak niyang si Sally Ordinario Villanueva mula China. Sa halip na masayang reunion, balot ng pagluluksa ang kanilang pamilya sa pagsundo sa labi ni Sally na binitay sa China nitong nakaraang linggo. Mag-aalas 9 kagabi nang dumating sa NAIA Terminal 2 ang labi ni Sally. Inihanda na ang damit na isusuot ni Sally sa burol. Pati ang alahas, nakahanda na rin. Aminado ang pamilya Ordinario na hanggang ngayon, hindi pa rin daw nila lubos na natatanggap ang sinapit ni Sally. Ano ko na, nilalabanan ko na yung problema ko. Pero mahirap tanggapin yung nangyari sa anak ko. Mahirap, masakit. Pilit namin nilalakasan yung loob namin. Dahil yun nga ang payo ng ate ko, hindi naman daw siya nawala, kundi guardian angel daw po namin siya. Ang masakit pa raw rito, gagraduate na salutatorya ng isa sa mga anak ni Sally ngayong araw. Pero hindi na siya masasabitan ng medalya ng kanyang ina. Nang dumating na ang bangkay, bumuhos ang dalamhati ng pamilya. Idiniretso muna sa punerarya ang labi ni Sally bago ito dalhin sa bahay ni Mirasol sa Batasan Hills, Quezon City. Ibuburol doon si Sally ng hanggang alas 8 ng gabi bago ibiyahe papuntang Etxague, Isabela. Para sa unang balita, Lala Roque, reporting. Inihanda na magiging burol ni Sally Villanueva sa bahay ng kanyang kapatid sa Batasan Hills, Quezon City. Naglagay na ng tolda para sa mga makikipaglamay. May live report si Micaela Papa. Mika. Igan, patuloy pa rin hinihintay ang pagdating ng labi ni Sally Ordinario Villanueva dito sa bahay ng kanyang kapatid para nga iburol dito sa bahay sa Batasan Hills, Quezon City. Idiniretso sa Tahuna Funeral Home sa Commonwealth, Quezon City pasado alas 11 kagabi ang labi ni Sally matapos lumapag sa NAIA Terminal 1. Makaang ayusin ang labi nito ay ihahatid dito sa bahay ng kanyang kapatid sa Batasan Hills, Quezon City. Ayon sa Tahuna Funeral, frozen ang labi nang dumating sa kanila matapos ibiyahe kagabi mula China. Kaya naman mula sa inaasahang 3 hours naging tinatayang 7 hours na ang aabutin ng paghahanda. Kailangan daw kasi munang ma-defrost ito bago lagyan ng gamot na pang-imbalsamo. Inihanda na rin ang kulay puting damit na isusuot nito na inihanda ng pamilya. Isa itong dress na may alampay. Sinagot na ng Tahuna Funeral ang 65,000 pesos na halaga ng funeral service. Kasama na rito ang puting Class A metal casket na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Libre na rin daw ang pagdadala ng labi ni Sally patungo sa bahay ng mga ordinaryo dito sa Batasan. Dito naman sa bahay ng kapatid ni Sally ay nakahanda na rin ang gagawing burol. Naglagay na ng isang tolda para sa mga makikipaglamay at pati ang mga malalaking ilaw ay inihanda na. Igan, alas 7 ng umaga inaasahang matapos yung paghahanda sa labi ni Sally, kung kaya naman inaasahan na alas 8 ng umaga ay madadala na dito sa Batasan Hills ang labi ni Sally. Kaso hindi pa rin masabi ng pamilya kung anong oras nila maililipat o mababiyahe patungong Isabela ang katawan dahil nga sa mga nasabing delay. Yan ang latest mula dito sa Batasan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagulat po live mula sa Quezon City. Samantala, pinaghahandaan na rin ang burol ni Sally Ordinario Villanueva sa Etxague, Isabela. Bukas nakatakdang dalhin ang labi ni Sally sa Habitat Village sa Barangay Gumbawan, kung saan 2 araw siyang ibuburol. Sa bahay naman ng kanyang mag-aama sa bayan ng Jones, nagtayo na rin ng tolda ang mga opisyal ng barangay bilang paghahanda sa kanyang lamay. Matapos kasi ang burol sa Etxague, doon naman siya ilalagak. Inaasahang ibabiyahe pa Isabela si Vice President Jejo Marbinay para makiramay. Sa ibang balita, pagtugi sa mga miyembro ng Ondo Perez Group na ng hostage ng 16 na tao sa Prosperidad, Agusan del Sur, puspusan na. Agad namang pinuri ng Malacanang ang maayos na pagtatapos ng krisis. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Inabot ng 5 araw bago tuluyang napalaya ang lahat ng mga bihag ng Ondo Perez Group dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ngayon, problema naman kung paano darakpin ang 5 ng hostage sa kanila. They're now conducting a massive pursuit